Network Entertainment. Hello guys! Welcome to Hindi Kita Matutulungan, ang podcast na hindi ka matutulungan. Ako si Andren Bernardo, nandito naman tayo sa isang episode. Bago tayo mag-start, ito na yung bagong thing sa Hindi Kita Matutulungan. Yung mga... Nakapaglo na yun, bagong thing pa rin. Hindi yung rants ko, the Bernardo rants, na sobrang paborito ng mga listeners. So pag-usapan natin, medyo serious topic. Let's talk about, recently may nangyari. Hindi ko na sasabihin yung name ng person. Medyo, she unalived herself. Tapos, ang weird nun kasi baka sinasabi niyong clout chaser ako. Very, malapit to sa puso ko, or brain ba rin? Kasi medyo... Dahil may ano ka rin. Yeah, medyo, like, a bit lang. Mm-hmm. My tito killed himself because of depression. Mm-hmm. My sister is also diagnosed. So, ang weird nga na kung may nararamdaman kayo, just reach out. Ang weird kasi, mas naiinis ako sa mga taong ang daming ebas, di ba? Pare, life is... Lalo na after the fact. Oo, dude, life is temporary, pare. Pero yung words mo, forever yan, pare. Mm-hmm. Kaya for all the people who contributed to this, mabait man o masama, habang buhay nang nakalagay yon sa internet, yung mga pinagsasabi nyo, mga... Saka alam nyo kayo yung nagsalita. Oo nga nakakaburat. Kaya, alam mo yan, if ever any of you guys are feeling weird, lapit kayo sa mga friends nyo. Huwag sa akin kasi hindi... friends. Hindi naman tayo friends Ito yung weird thing Like pinag-usapan namin ng isang comedian friend to. Comedian friends lang tayo We don't hang out outside this context. And ito naman yung podcast na to. Like, we don't just... Wag niyo ako ilagay sa higher standards, okay? Just talk to your friends. Yun lang. Yun lang yung... Friends, family. Yeah, dude. Meron tayong mga helpline dyan. Oo. Kailangan yung ano. Sa Google, ang dali. Sabihin mo lang helpline. Send nyo sa links nyo. Kasi, dude, tangina, mahiya kayo sa sarili nyo. Sino? Ha? Sino? Yung mga Yung mga kupal. Ang dami kasing, ang daling magsalita online kasi walang repercussions kaagad Yes, sir. Dapat pagka-send mo, may app. Ng accountability. Oo, dude. Accountability. Ito yung burat pare. Eventually, mawawala yung quote-unquote awa natin. And it's how life works naman. Pero yun, that's what's frustrating Kaya kayo, mga putang ina niyo. Yun lang. Ayusin yung buhay niyo. Oo. Okay, balik na tayo sa funny letters. And now, to fuck people's lives. fuck people's lives up. Hi, Andren. Tawagin mo ako sa pangalan Mahatma Ratbu. Ikaw ba nagpapangalan sa mga to? Hindi, sila minsan Nakakatawa pagkatapos seryoso. Okay, Mahatma Ratbu. Madalas ko kasi nakakasabay si James Karaan sa Anytime Fitness. And gusto ko sana siya tropahin. Wala lang, gusto kong magkaroon ng kaibigan or artista na sikat Haha. Hindi naman siya snob nung unang beses ko siya nilapitan. Kaso putang ina, parang nakaka-estorbo na kasi ako sa workout niya. Kaya hindi ko na siya kinakausap kasi nakakaramdam na ako. Tama naman. It is probably the only time na nakaka-unwind si James kaya siguro gusto niya mag-focus and i-turn off ang kanyang artista-comedian switch. Probably he also wants to get the fuck out of the gym ASAP kasi sobrang busy niya. Anyway, ito yung question ko. Pagpatuloy ko lang ba ang pagiging feeling close sa kay James o antayin ko na lang ba kayo ni Red na mag-gym para kayo na lang kulitin ko? Kung may iba ka pang advice na hindi makakatulong sa akin, I'd also appreciate that/those. Anyway, thank you, Mahatma Ratbu. So tama naman to. Like, hindi mo ini-istorbo si James. Gago ito yung advice ko sa'yo. Go lang. Go lang. Like, di ba kung nagsha-shoulder si James, yakapin mo siya sa likod, tas, ganda, Paps, ha? Okay ako nagbe-bench press, kilitin mo siya sa ribs. Doon ma-appreciate ni James. James yun. Sobra. Okay, gawin mo yung stand-up niya sa harapan niya. Oo. Ginagawa namin parati. Ilang reps na? 20? Tagalog mo na. Di 20 reps.
kulitin mo siya. Like habang nagji-gym kayo, like, sige na idol, gawin mo na yung Nigerian James. Oo. Pa-shoutout mo lahat ng kaibigan mo in one go. Habang nagji-gym siya, like, mag-selfie ka, tapos i-video mo, si idol, nagre-reps pare, Sino mo si idol, Ipaalam mo kay James kung pwede ka magpa-shoutout. Tapos pagkatapos yung isa, pagawa ka pa ng 4. Nakakatawa kasi nag-cool pals kami ni Master Red. Tapos may shoutout segment doon. Sa hindi nyo maalam, may shoutout segment ni Cool Pals. Nilalabas naman nila yun. Tapos alam mo, na Nigerian James, si James. Pero alam mo yung nakikita na namin ni Red na patay na yung mata niya. Parang hindi mo pinakinggan yung episode na lumabas. Bakit? Sinabi natin yun dun sa episode na yun. Hindi ko pinapanood yung sarili ko sa mga nanonood dito, hindi ko pinapanood yung sarili ko na Pero nagpa-podcast. nandun ka nung ginawa natin yung Oo nga, pero baka hindi alam ng audience, Red. May mga iba, dude, sobrang fan ko kayo. Like, ang daming nanood nung Sabado na bago matulogos. Hindi, mga HKMers, pare. Saan? 5 sa Brick Wall. Sa Brick Wall? Oo. Showcase show siya eh. So, Congrats. yun. Basta, yun. Pag kami naman ni Red nakita mo sa gym, asahan mo na hindi kami tatagal doon kaya kausapin mo na kami. Like, yung first week, parati kami nandun. Tapos yung 3rd and 4th and 5th, wala na. Yun lang. Ako hindi ko namamansin sa gym. Oo nga eh, ba't ba kailangan? Naka-pods ako or naka-headphones ako. Usually. Ano yung nasa pods mo? Agat, royalty ga. Minsan, literal, wala akong pinapakinggan. Basta para lumayo lang Parang sila. may reason ka na hindi mo kailangan pag-small talk. Ikaw, Marat, tama ka na nung umpisa eh. Ano ba gusto mo? Maging close kayo ni James? Ito newsflash. Never kayo magiging close ni James. Alam mo yung tingin niya sa'yo? Tingin lang sa'yo pera. Pag naglalakad ka sa gym, tangin na may nagba-bicep curl na 20 pesos Yan lang yung tingin niya sa'yo. Kaching. Yun. Huwag mo na siyang tignan. So, next question. Hi, Andren. Since nandiyan naman si Red parati sa HKM, I want to ask Red this question. Pero baka hindi niya ako pansinin dahil may Netflix special na siya. Sa real life, hindi. Pero since contractually obligated si Red na gawin tong show na to, sasagutin niya yung tanong mo, pare. Reluctantly here every day. Oo. Palagi kasi niya sinasabi na sobrang walang kwenta, and I would like to know the technicalities on making that Netflix special. Yes, yun. Advice pa ba yan? Wait. Ano yung tanong? Yun. Basta gusto niya malaman yung behind the scenes ng Netflix mo. How it is, how to produce it. Like, I am fascinated with Red's Netflix special, and I want to know the behind the scenes way in doing it. So, I will talk to it. Ilalapit ko yung microphone ko. Tapos i-dub mo na lang. Sige. Pinoses kita tapos. Ay. Okay. Mahaba siyang proseso. Tapos alam ko pinag-usapan to sa podcast episode somewhere. Pero ito yung gist of it. Okay. Sa Netflix Philippines, hindi kasing intense yung budget niya than other countries. So, usually ang diskarte nila, kukuha sila ng mga something na gawa na. Tapos, tsaka nila ilalagay sa library nila. So, pag nag-pitch ka sa Netflix, usually gawa na siya, tapos mag-yes or no na lang sila. On rare occasions, they do approve stuff na parang script level pa lang, concept level, or baka mid-production. Alam ko may mga ibang Netflix original na kinuha nila yung license yung rights to air nung content mid-production na. So, kumbaga nagsimula na yung production. So, long story short, nagbuo ako ng pitch material, which is yung Red Oliero finally sa Samsung Performing Arts Theater. Kung nandun kayo, salamat. Pinasok ko sa Netflix, tapos sabi ng Netflix, gusto namin yung material, pero yung pag-shoot niya, hindi masyadong technically sound. Which is, tama lang naman, kasi out of my own pocket lang yung pang-produce nun. So, basically, parang 3 or 4 na camera lang yun. Tapos, hindi siya ganun kaganda. Wala akong director. Sobrang maraming pagkukulang. So, hindi siya papasa sa parang technical quality ng Netflix. So, sinabi nila sa akin, sige, sa next na lang daw siya interested. So, sinabi ko, kung hindi ko i-release to, tapos i-reshoot ko with better cameras and everything, would you be willing to acquire it?
Tapos sabi nila, yes, we'll be very interested. So, binalikan ko sila. Nag-present ulit ako ng specifications for reshoot. And sa awa ng Diyos, bago kami nagsimula mag-shoot, in-acquire na nila yung rights to air it. Pero, hindi pa rin nila kinomit yung airing. Ang galing ng timing, ha? Hindi pa rin nila kinomit yung airing until natapos namin yung pag-edit ng material. So, shoot namin siya on August 2023. Tapos, sinabi nila na i-air nila around January. It was set to be air on March 2024. So, yun yung ano. Medyo malaking risk on our part because nagsimula kami produce. Tapos sila, ang deal is kapag dinicide nilang, kunwari, nakita nila yung material tapos di nila gusto, they could still decide not to air it. And ang caveat doon, kapag di nila in-air, di kami babayaran. Or eventually, pag in-air lang nila, tsaka lang babayaran. So, medyo malaki yung risk. So, thank you sa mga partners na nag-abono ng pera, like sila Arcade, yung mga taong nag-front ng equity nila, ng time nila, kahit may risk ng medyo hindi mabayaran. So, yun, sila Solid Okay, Ryan Puno. So, ang pinaka-main proponents nun is ako, si Ryan Puno, si Marius Talampas ng Arcade Film Factory. So, yun. That's the short gist of it. At it could be very different from other people. Pero ganun yung nangyari sa akin. Nag-pitch ako, nagustuhan nila, pero hindi nila gusto technically, so nagpa-reshoot ako. Tapos pumayag sila sa reshoot. Yun. Thank you. I hope hindi kita matutulungan. Grabe yung commitment to the bit nun, Buta. Okay. Hindi naman makikita to ng mga hindi nanonood ng YouTube, eh. Habang nasa loob ako sa'yo, nasa loob, nag-switch tayo ng katawan. Oh, daming space. Tigilan natin ito. Hindi nakakatawa kasi. And by the way, Movie Magic, nag-shoot si Red ng 3 special for, nag-shoot siya ng 3 show para lang dun sa one night na yun ko. Same outfit. So, Movie Magic. Tapos nag-open kaming dalawa ni Alexio. We did well. Baho ng t-shirt ko. Sinasok. Third show na. Okay. Okay. To. Hi, Sir Andren, King Freak ng Pangasinan. Tawagin mo na lang ako sa pangalan ng Bangus. Bangus Indie Bangbas. Okay. Recently, my 2 friends set me up on a date. A group date para mareto nila yung kakilala nila sa akin. I'm 28 and single for 10 years. Aha, loser. So 18? 10 years? Teka lang, paano? I'm 28 siya. I'm 28 and single for 10 years. So 18. Oo. 18 siya. So, ibig sabihin 18, nagka-jowa na siya. Bakit? Naunahan kita pare. 26 ako naka-jowa. Oh, go. Okay. I am 28 and single for 10 years but was able to date 3 people during those times kahit papano. Di ko naman binasa kaagad. Bobo mo, Andren. Surprisingly, it turned out well naman, and after our first meeting, we talked for a month. I thought we were on the same page pero may naging isang convo kami about relationships and how he opened na hindi pa raw pala ulit siya ready to get to know a person further and if okay lang daw maging chaotic buddies na lang muna. Ano yung chaotic buddies? I know what that means. Tangina, mag-hold up kayo parang si yung dalawang robbers eh. Ngayon ko lang narinig. Si Dick and Jane. Chaotic buddies. Bonnie and Clyde. Oo, sana matulad din kayo sa kanila. Kasi tinadtad sila sa huli. I have no idea at all what he meant by that. I tried to understand him pero it seems na siguro hindi lang kami align sa trip namin. Hindi ko na rin siya ulit kinausap after a while. Ayoko lang kasi mas maguguluhan. Sana directly na lang niya ako ni-reject. Mas gets ko pa. I'm trying to understand the concept of this chaotic body. Magulo na nga buhay ko tapos ganun pa yung gusto niya. Sheesh! More power sa HKM bago matulog. From one of your female listeners, Bangus. Blank. Okay. Nilagay ba niya yung pangalan niya? Yeah, nilagay niya yung pangalan niya. So, malalaman nyo na ako yung gumagawa ng pangalan kasi on the spot. Pag yan. So, what did he mean by chaotic bodies? Alam mo, this is a classic Red, pare. Parang a tale as old as time to eh.
Meaning, Ayaw maglagay ng label? hindi, it's the fizzling out of conversations, pare. Eh. Ang dali-daling mangyari yun eh. Like, kunwari sa Bumble, matching is only the first part of the game, pare. Unang chamber pa lang yan, pare, sa 36 chambers ng Wu-Tang, pare. Ang hirap eh. Ano ba sinasabi niyang chaotic bodies? Nagpapatawa ba siya? Diba? Ang weird eh. Nakaka-brute yung sitwasyon niya. 28 years ka ng single, tas alam mo, ang gawin mo, i-sit down mo yung friends mo na nagreto sa'yo ng guy na to. Tapos sabi niya, putay na kaibigan niyo ba ako? Ba't niyo ako nirereto sa mga incel? Kaibigan niyo ba talaga ako? Minsan kasi pare, yung mga Chaotic bodies. chaotic bodies. Nakakainis. Sobrang yun yung pinaka-pathetic non-committal shit na narinig ko eh. Chaotic bodies. Hindi tayo. Chaotic bodies. Hindi man lang friends with benefits. Like, Hindi man lang situationship. Oo nga, yung situationship, sobrang bad trip na nga rin ako dun eh. Chaotic bodies. What did he mean? Like, pwede kayo mag-sex? Kasi chaotic Pero eh. mag-aaway kayo after. Hindi, magsa-sex kayo sa simbahan. Yung mga ganun, chaotic eh. Chaotic, tama. Oo. Sinuchupa siya sa loob ng bus. So wait, ano nangyari? Na public, ano yung resulta? Nag-fizzle out. Di na niya siya pinansin. Ano yung question? Sorry. I'm trying to understand the concept of this chaotic body. Like, naguguluhan siya sa guy. I think naguguluhan siya sa guy. Sometimes kasi mga dudes, dapat straight up na kayo eh. Totoo. Minsan kasi, kasi gusto ko situationship. Takot ako ma-reject eh. Sobrang cute mo kasi at ayokong sirain yung relationship na to dahil sa akin eh. Sorry, medyo. Yan yung ginagawa ko nung high school, Red eh. Angas ba yan? Oo. Angas to, dude. Well, pero hindi tayo umabot sa level. Like, hindi tayo ladies man. Pero never ako umabot sa level na tawagin kong chaotic body. Sobrang bobo na. Alam mo lang, this guy had it na eh. Oo nga eh. Interested Gusto naman naman yun. siya Oo ng nga girl eh. Oo eh. Ito, sabihin mo na lang, doon sa guy, kung gusto mo pang makipag-usap sa guy, hoy loser, anong ibig sabihin ng chaotic bodies, ha? Gusto mo ba o hindi? Di ba? Tapos sabihin mo sa friends mo, saan ba nila nakuha yung tanginang guy na to? Gusto mo lang nga normal na guy, tagal-tagal mo lang di na kayo pag-date. Tapos kinuha sa incel.com, ba yung guy na to? Dapat ganyan, kailangan, pwede mong upakan yung nagreto sa'yo. Ayaw nga, dapat i-3D mo yung nagreto. Siya, 3D mo sa table. Tangina. Well, yun lang ang advice ko. Kung gusto mo pa, kausapin mo. Pero kung ayaw mo na, magharap ka na lang pare. Ano mo ibig sabihin ng chaotic body? Baka naman dadalhin ka niya sa adventures. Dadalhin kita sa States. Pakilala mo sa magulang mo, friend mo. Chaotic body. Saka ulo puta. Nakakairita. Yeah. Dapat, ang gawin mo dyan, Mga Immortal, listen to the Underpaid Podcast with me, Stanley Chi, wherein we talk about work-related topics in a light manner na parang nagchichismisan lang tayo or nagkukwentuhan. Listen for free on Spotify, Apple Podcast, or kung saan ka man nakikinig ng podcast. Kita-kits! alam mo, feeling ko okay lang dun sa girl kung feeling ko kasi gusto ng girl magtotoong relasyon. Putang ina. Yun yung girl yung nagsulat. Nagla-larping tong putang. Putang ina. Nagla-live action roleplay tong. Nag-a-attend ng Comic-Con to puta. I'm an agent of chaos. Check mo nga sa profile pic niya kung may mga Joker May mga pics. Joker, may Noong mga Joker 2008. quotes. Noong 2008. Patan mo kung mahilig sa Dark Knight, pare. Spatan mo kung meron siya yung, alam mo yung Boardwalk Empire. Like memes siya or some shit. So, next letter sender. Hindi ako nagpangalan sa kanya nito. Ito yung name niya na alias. Call me Dick Bigger Than Red. Jesus. Okay. Sige. Not a high bar to... Okay. I have a problem career-wise. Career problem Buti to. nga sa'yo. Fuckface. I hope you keep having problems. To give my background, I was dead set since college to move to US, California, since my tita is a nurse residing there. But then life hits last year and I got my girlfriend pregnant. Ooh. You couldn't keep it. Di ka magaling sa withdrawal method.
Ba't di ba siya nagpapa-anal? Baka kasalanan niya to. See my girlfriend. Yeah. Okay. I got my GF pregnant. Also a nurse. And I got myself twins. Congratulations. Dalawang, tangina, hirap nun. No? At a time. In this economy. Dalawang pabigat eh. Putang ina. Tsaka matagal na pabigat yun. Hindi yun parang aso na. Diba? Okay. Got myself twins. Eventually, we have the same goal naman. Same state of mind. She took her NCLEX exam for US and she passed. Congrats. Given na she was 7th month in sa pregnancy with twins. Nako, dude, saludo ako sa mga babae, pare. Alam mo, ano kayong feeling ng pagiging pregnant? Para ka bang sina-sharpshooter parati? Ni Bret Hart? Ganun yun, no? Tayo na malay ko. Hindi ko alam. Tinanong ko dati sa nanay ko, sabi niya, worst pain in her life daw. Oh, Lord. Okay. Ano yung tanong? Pumasa siya, NCLEX, and she was pregnant. Okay. Now, the pressure is on me to take mine. But this is the problem. Now, I don't have the drive in me to take the NCLEX exam. Ano yung NCLEX niya? Parang Nursing board exam siya. natapos siya ng nursing. Ha? Natapos. Yes. Okay. Tapos nakapasa yung wife niya. Siya. Ayaw niya mag-test. This guy rules! Ano? Wait, sige, tapusin ko na lang. Exam. But, okay. Now, I don't have the drive in me to take the NCLEX exam. But my family and my GF, who turned into my wife a couple of months before her delivery, is forcing me to take the NCLEX exam. Pero I really don't have it in me yet. Is it okay to force myself to take this exam? Or should I just take it when I'm ready? Okay. Hintayin. Sige. I'm ready. I'm just in a lot of pressure right now. And now that I'm a father, a husband, and a breadwinner, thanks King Freak, sana hindi mo ako matulungan. P.S. You're one of my favorite comedians of all time. Well, Hindi naman sinulat pa niya. Sinulat niya. So ito yung advice ko sa'yo. Nakapasa naman yung asawa mo eh. Okay na yun. Okay na yan. Maging House husband. house husband pare. Isipin mo yung asawa mo, ilaw ng tahanan at breadwinner pa pare. Totoo. Sasabihin ng anak mo, anong ginagawa mo daddy? Well, ako yung nagluluto. Tapos hinampas ako ng frying pan ng nanay mo kung malamig yung kanin. Diba? Wag ka lang bakit ka pa mag-board exam pumasa na yung misis mo? Totoo. Tangina. Kunwari, like, may height ba yung twins mo? I-training mo na lang sila mag-basketball at a younger age. Oo nga, actually. Sila yung 7'3 monster na yun sa Spurs. Mag-full-time manager ka na lang ng twins mo na anak. Tapos i-audition mo lang sa commercial. Oo. Pwede mo silang i-audition sa McDo. Yung mga buy one, take one. Dude. Diba? Para sa twin ko, si Jeffrey, tas si Joanne. Tas si Joanne yung... Tapos, yung isa yung before, yung isa yung after. Yung mas favorite mo parati yung after. Alam mo, man, mag-exam ka na, putang ina. Hindi ka ba nahihiya? Hindi ka ba nakikita? Mahirap ba yun? Nakapasa ako, pero chamba lang talaga rin. Like, kasi isipin mo, yung board exam Pero mo. nag-board exam ka right after mo graduate. Nag-exam ka right after mo graduate or nag-intay ka? Hindi, maghintay ka pa. Like, may certain day yung exam, like 6 months. Hindi, I mean, like, siyempre hindi yung right after. Oo nga, sorry. Yung like, kunwari, nag-take ka, like, the next available, pwede ka mag-take. Yeah. Okay. So, diba kasi fresh pa sa utak? Oo, kasi you have a 25% chance of passing. Kasi the questions itself, multiple choice lang siya. It's a game of numbers eh. So, wala siyang essay. Wala. Kung meron of fill in the blanks o essay, dude, maraming babagsak. May 25% chance pala siya. Oo. Kaya, Pero di niya alam. He's a genetic freak. sino kasi Scott Steiner? Bakit kasi naiinis ako? Ba't bigla kang nawala ng heart? Nandun ka na eh. Kondo nga ni. Ito, feeling ko ito. Tinamad na. Hindi, feeling ko yung sa guy, kung bumagsak siya, tas yung asawa niya pumasa. Hindi pala ako worth it para sa'yo kahit binuntis na kita. Like, ang gago mo eh. Tangina. Na-insecure yun. Na-insecure yun 100%. Mahirap. Like, Mahirap siya. Hassle ba siyang i-take? Like, kailangan mo mag-aaral. Nakachamba lang talaga ako. Pero kailangan mo mag-aaral. Hindi ako nag-aaral ako. Hindi ako nag-review center. Parang ang ginawa ko, binasa ko yung mga samples online. Yun lang. Yung mga question samples. Like,
Pero lahat yun, 500 question samples, binasa ko lahat yun. Tapos napumasa naman ako. Ang gawin mo na lang, mag-cheating ka. May leakage ba sa inyo? Willing ka bang sumubo ng rat boo para sa pamilya mo? Di ba parati may scandal yung rata sa ganyan? Oh, parati may leakage shit eh. Like dati nga may isang review center, like No, nasa kanila, yung exam mismo. So, ang suggestion ko na lang, maging house husband ka na lang. 2025 naman na eh. Hindi ka naman siguro asa rin ng mga benta kumpara. ng Biko, tsaka Toron. Ayan, sa YouTube mo lang kailangan aralin. Walang certification na kailangan. Gago, ako seryoso, pare. Ang dami kang kita dyan. To be fair, like Hirap lang. Mr. Dick Bigger Than Red, hindi ko na rin naman ginamit yung nursing ko. Totoo, ako din naman. Comsci graduate. So, maging komedyante ka. Kuminsante ka. Huwag ka lang mag-aral. Iwanan mo na pamilya mo. Hindi, dude, yun yung the best. Iwanan mo na sila. Huwag mo. Dude, kasi pag iwanan mo na sila, Ganito. start anew. Pag iniwanan mo yung anak mo, magiging desperado yung anak mo, tapos magsasucceed siya. Tama! May chip on his shoulder. Tama, ikaw yung kontrabidang parent sa mga sports Tapos movies. Pakita ka lang sa kanya nung medyo sikat na siya, tapos makaawa ka. Like, wear tattered clothes. Pwede bang tulungan mo? Kasi anak, may cancer ako. Tapos wala ka palang cancer. Tapos sasabihin, ikaw ba talaga yung tatay mo? Royal Tenenbaums eh. Royal Tenenbaums. May stomach cancer na siya kain na ng kain. Sobrang bullshit. So ito yung, kasi ang dami na nagsasabing nakakatulong ako. Ito, iwanan mo na pamilya mo. Yon. The end. Ay, no. Last question naman. Wait. Oo. Yes, last question na. This is a long one. Hindi ko alam kung ba't ko pinili to, pero ang weird ng kwento eh. So, Isang relationship question lang. hindi. This is a weird one. So, okay. Okay. Nakakatakot ah. Oh, dude. Tawag mo na lang ako sa pangalan Chaewon. Lalaki ako, by the way. Nalaman kong nagbi-beer house dad ko and had an emphasis on and had a relationship with the GRO. Damn, dude. Nalaman ko nagbe-beer house siya dahil sa curiosity got the better of me. Kasi may notice siya nung naiwan niya yung Facebook niyang bukas na nag-I love you sa kanya. May nag-I love you sa kanya sa Messenger. Hindi ko mama yun, ha? Damn, dude. Nabuksan ko yung chat and puta, yung convo nila tungkol sa delayed na regla ng GRO. Oh no, pare. Oh, Lord. Oh, Lord have mercy. Nakakaingit ka. Pwede kang guilt trip in airpot mo. Oo. Na-confront ko naman dad ko. Kami lang nag-usap and strictly libog lang daw yon keso. Lalaki lang eh. Real ass dad talaga. Oh, real ass dads talaga in the world pa. Happy Father's Day sa inyo. Happy Father's Day. Saludo ako sa inyo, mga lalaki. Saludo ako sa inyo. I easily forgave him kasi never naman siya naging pabayang ama. Okay, sinustentuhan naman kami, pinag-aaral kami. Napagtapos niya kaming magkakapatid. Solid provider and solid fatherly advices. Okay? Pero di niya sinunod yung mga advice niya. Tayo. Anak, ang advice ko sa'yo, huwag mong putakan sa loob ang GRO. Best advice ever. Kondom ka, anak. Kondom ka. Lalo na sa mga puta na yan. Ano na yung mga bayaran? Sabihin nila sa puwet, pero pinasok mo pala sa kepias. Sorry. May ilaw, anak. Oh, fuck. Okay. Di alam ng papa na ini-stock ko yung GRO na yon and confirm na may baby siya na bagong lalaki. Oh, shit. Feeling ko yung lalaki na bago, sa tatay ko yon. Timeline was May 2023 nung regla convo and it is now January 2024. Kung may pera lang ako, ipapa-DNA test ko sana yung bata at yung papa ko para may leverage ako. Parang si Batman sa Justice League Doom. Wow. Sige. My question is, pwede mo ba akong matulungan ipa-DNA test to? Sobrang hindi. Hindi! Mahal ba DNA test? Hindi. Who cares kung mahal o mura? Ito kasalanan medyo ni Chaewon to eh. Kasi hindi ko alam kung kasalanan niya. Nakialam siya sa message ng tatay niya. Oo nga eh. Basahin. Papayag kami, pero kailangan namin basahin yung messenger mo. Dude,
Dude, privacy naman. Ang weird. Like, gaano ka ba in love sa tatay mo? Ang creepy nun. Like, eto mali yung ginawa ng dad mo. Pero, would you want to know? Like, never akong naging ganun kaklose sa tatay ko na binasa ko yung messages niya. Alam mo, sino dapat may trabaho nun? Yung nanay mo, hindi ikaw. Bakit ikaw Ba't mo binabasa yung... Aksidente ata niya nabasa, diba? Accidentally niya clinic yung messenger. Tapos clinic yung... Nag-pop up yung notification. Ano ngayon kung nagpapapred? Pwede mo naman... Pag nakita ko yun, kunwari... Para. Kaya pag nakita ko yun, like yung sa nanay ko, at tatay ko, dude, habang magkukunwari lang ako na walang nangyari. Oh my God, ako rin. Tayo na sasabihin. Wala akong pakialam. Dude, sasabihin. Dad, hindi. Kaya siya makalimutan. Pero, Dude, maglalaro lang ako ng Twisted Metal Black, tas okay na lahat. oh. Nakakatawa kasing conversation yan. Nasa McDo kayo magpamilya, tas biglang, teka anak, CR muna ako, sabi ng nanay. Tas sabi mo sa tatay mo, dude, delayed yung GRO na yun. Pero kung gusto niyang malaman, sige fine. Mag-concentrate tayo dun sa... Gusto niyang malaman? Gusto niyang malaman. Wag na! Kailangan ba ng DNA test na? I-confront na lang yung tatay niya. Yun, libre yun. Ano pa naman kukunin yung DNA ng tatay mo? Hindi pa ka naman kasi may nakipag-sex pang iba dito sa GRO na to. Before even nag-break pa sila ng tatay niya. I'm pretty sure kasi professional siya. Oo. Sabi, So gusto niya rin baka may pag-asa kasi na hindi. Oo. I think walang ang tanong, yung tatay mo, papayag ba? Diba? Oo nga, pwede ka ba mag-DNA test ng walang consent? Jackal mo yung tatay mo, tapos kunin mo yung cheese. Ito gawin mo. Tulog. Mag-hire ka pa ng isa pang GRO para kunin yung DNA nung tatay mo. Ang genius nun, Red. Pare! Ang genius nun. Pare! Yung pagpunta niya, ito. Tapos sabi mo, pwede naman yung buhok niya. Hindi. Magpapakrimpay dapat yung GRO. Magsisquat siya. Tapos mabubuntis din yung GRO na hinire niya. So doble rin yung problema niya. Hindi. Nakakatawa. No? Pwede naman yung buhok niya. Pwede ba yung buhok niya? Pwede buhok. Hindi ko alam. Pwede nga laway eh. Laway ba pwede? Laway pwede. Puta kaya. Pero pwede ka ba pumunta sa testingan nun? Tapos sabihin natin, uy, pa-check mo tong DNA na to. Ito Kanino ba yan? Hindi to akin. So pwede mo bang gawin yun? Walang consent? dapat may consent eh, yung pagkukuha ka ng... Di kailangan niya i-confront yung tatay niya either way. Dad, pero, gusto niyo Pero bang... anong point kung nalaman yung totoo? May kapatid siya. May kapatid siya. Parang, ikaw, may gusto ka bang anak sa labas? Mali mo, yumaman yung kapatid niyang yun. Di may claim na siya. Hintayin mo muna kung anong Tama! tadhana ng... Itayin mo muna kung cute at nasa commercial. Yon. Pero kung kamukha niya ako na baby, alam mo yan, baka pwede naman magpa-abort. Alam mo yan? Walang abortion dito. Nakakatawa. Like, pero Unfortunately. fina-focus ko lang talaga na sobrang... Close ba kayo ng tatay mo na kaya mong basahin sa messenger? Tangina, ako ginawa ko, binasa. Baka nag-share sila ng PC or something. Kahit na. Hindi ba marunong mag-lockout si Papa? Pag ako yun, lalagay ko yung classic na ginagawa ng tropa, bakla ako! Send mo sa kapatid. Sino mo sa mga mag-anak? Pumoso, mag-status message. Grabe to. Grabe nga yan. Ang maganda dito, hindi naman daw piece of shit yung tatay. Malibog lang talaga. Ano pang gusto mo? Ano pang gusto mo? Ang daming ang tao dyan na walang tatay, na may mga tatay Oo. na walang pake. Alam mo, flawed man siya, pero he is still your dad. At ang gawin mo na... Alam mo yung nagwa-viral na clip ni Denzel Washington? Ano? Yung parang may anak siya, tapos gusto niyang... Ano siya, part siya ng play or movie. Tapos parang ang dating parang... Is it my duty to love you? It's my duty I know this! I know this! Yung, it's my duty to feed this you, is strike 2. clothe you. Mga ganun lang. But it's not my duty to love you. Ganda nun. Ang ganda. Grabe Yes, yun, yes, no? yes. Tapos yung may isang girl doon na umiiyak, yung black girl na may sipon habang umiiyak. Kadiri ang puta. Yun yung pang-Oscar eh. Lumalabas na yung uhog. Ito na lang. Mag-heart to heart pa kayo ng isang beses na, Oo. Tay, ano ka ba? Baka kapatid ko yun. Diba? Tapos Oo. baka maglaplapan kayo. Continuously mo na lang siyang i-block ba? Tipong, alam mo, grabe. Kakalabas lang ng bagong iPhone, no? Tapos, may kapatid pala ako. Kung mala siguro ang kapatid, may iPhone na ako ngayon. Yan. Well, ang advice ko, i-encapsulate namin lahat ng sinabi namin ni Red. Hamunin mo suntuan yung kapatid. Hindi.
Kung cute at sumikat, doon na kayo lumabas. Doon na kayo mag-claim. Oo. Okay. Well, gamitin mo yung turn your misfortunes into yes. opportunity. Well, guys, yan lang po yung episode When natin. you're good at something, Never do it for free. never do it for free. Sorry. Okay. Thank you guys so much. Sorry for the serious introduction kanina. Pero we all had fun, pare. We all had had fun. So, punta kayo sa email ad namin to send letters, guys, kasi medyo nauubusan na ako. Wala na? Meron pa akong mga 20. Nako, malapit na kami sa point na i-embed. Hindi sobrang halata. Andren, alam mo kung malaki titi mo, pero paano maging kasing gwapo mo? Yung mga ganun. Ganun. Punta kayo sa hindi kita matutulungan 6@gmail.com, all lowercase, dito. Uy. Yun. Thank you so much, guys. Love you. Babushkis. Babushkis. The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.